Hindi nga talaga mga idol binigo ni Luka Doncic ang lahat ng kanyang mga fans sa pagbabalik nito sa Dallas matapos siyang magkaroon ng revenge game laban sa Mavericks sa pagtatala niya ng 45 points, 8 rebounds, 6 assists. Syempre, dito nga pinangunahan niya ang Lakers para manalo 112-97. Tinulungan rin naman siya ni LeBron na merong 27.7 rebounds kasama na ang crucial basket sa huling minuto ng fourth quarter. Playoff LeBron is back mga idol sa pagiging sobrang agresibo nito at kasabay ng pagkapanalo, opisyal na rin naman silang pasok sa playoffs. Ibig sabihin, hindi na nga sila malalaglag pa sa play-in tournament. Ito na rin naman ang unang beses na pagkakataon na simula taong 2020 na dediretso agad sila sa playoffs at hindi na kakailanganin pang makipagsapalaran sa play-in tournament. Pero paalala ko lamang, hindi pa secured ng Lakers ang third seed sa West dahil kakailanganin pa nga nilang manalo ng isa pa sa natitirang dalawang game laban sa Houston Rockets at Portland Trail Blazers. Samantala, alam naman nga ninyo na sobrang emosyonal ang laro ng Lakers at Dallas simula ng naging tribute ng Mavericks kay Luka hanggang sa pagtatapos. Ayon kay Luka, muntikan nga siya na hindi makapaglaro dahil sa taas ng emosyon bago pa magumpisa ang game. Pasalamat na lamang dahil sa suporta ng kanyang mga kakampi. Pero kung si Luka at ang mga fans ng Dallas naging emosyonal, ibang-iba ang nangyari sa pagitan ni Anthony Davis at kanyang dating kakampi sa Lakers. In fact, kuhang-kuha sa kamera ang asara na ginagawa ni LeBron at Jackson Hayes kay Anthony Davis habang sila ay nasa loob ng court. Nagkakatawaan ang mga ito dahil ito ang unang beses na pagkakataong nagkatapat sila bilang magkalaban. At ayon sa naging pahayag ni Davis sa post-game interview, wala rin naman sama ng loob sa kanyang mga dating kakampi at mga kakampi niya ngayon. Natutuwa rin naman siya sa magandang kalagayan ng Lakers kaya good luck na lamang pagdating ng NBA playoffs. Sa kabilang banda, tagumpay na naipanalo ng Orlando Magic ang kanilang game ngayong araw laban sa Boston Celtics. 96-76 sa pangunguna ni Franz Wagner na merong 23 points, 8 rebounds, Paolo Banchero 15 points at si Cole Anthony na merong 18 points, 8 rebounds. Pero hindi rin naman nakakagulat ang panalo dahil puro mga bench players ang pinaglaro ng Boston. Lahat nga ng mga starters at superstar pinagpahinga matapos ang kanilang overtime win kahapon laban sa Knicks. Papalapit na rin naman ang playoffs at na-secured na rin naman ang top 2 sa East kaya walang rason para sa Celtics para paglaruin pa ang mga key players sa isang non-bearing game. Mas mabuti na kung sisiguraduhin nilang maayos at healthy bago ang playoffs. Since hawak ng Celtics ang top 2, kakailanganin nga nila maghintay ng ilang araw sa magiging resulta ng play-in bago nila malaman kung sino ang makakalaban sa first round ng NBA playoffs ngayong season. At yan ang ating aabangan mga idol.